Good morning mga boss. So andito tayo ngayon sa project namin dito sa Quezon City. 2-story house. At may dalawang basement, basement 1 tsaka basement 2. So yung basement 2 niya, yun yung pinaka half court. Yan. So tara na mga boss, pasukin na natin yung loob ng bahay. So andito tayo ngayon sa may main entrance. So ito yung main entrance niya. Yung pintuan ay 150. Ito yung guest room. Tapos ito naman yung dirty kitchen. Yan yung magiging dirty kitchen niya. Tapos ito yung hagdan papunta ng second floor. So punta tayo dito sa may dining. So ito yung dining area. Ang lawak. Tapos yan yung magiging clean kitchen. So dyan muna namin tinambak yung mga simento tsaka tile adhesive. Tapos ito naman yung living area. Dyan nakalagay yung TV. Yan, naka double cove light tayo. Tapos akit na tayo sa taas. So yung kwarto na yon, yun yung guest room. Yan, guest room yan. Tapos dito sa ilalim ng hagdan, meron tayong powder room. So dito sa may hagdan, meron tayong malaking opening ng window para papasok sa loob yung natural light na galing sa araw. Tapos dito makikita mo yung design ng kisame sa living room. So tara, punta tayo, pasok tayo dun sa bedroom 1. Ito yung bedroom 1. Ayan, nakapagkabit na sila ng frame ng salamin. Ayan, lalagyan na lang yan ng salamin. Tapos merong terrace dito. Paikot yan hanggang dito sa kanan. Pero wala tayong access dito, nanon lang sa may master's bedroom. So ito yung toilet and bath. Ayan, meron siyang niche. Pwede niyong lagyan niya ng sabon, mga lotion, mga shampoo, o kung anong gusto niyong ilagay dyan. So ayan, punta naman tayo sa bedroom 2. So ito yung bedroom 2. Ayan, meron dalawang bintana na malalaki. Nakapagkabit na din sila ng frame ng salamin. Ayan, lalagyan na yan ng salamin. Ayan. Tapos meron din siyang toilet and bath. So ganon din yung design. Meron ding niche. Ayan, lagay ng sabon, shampoo, tsaka. So tara, pasok tayo dito sa ilalim ng hagdan sa powder room. So ito yung powder room nila. Ayan, ang ganda ng tiles na ginagamit. Medyo hindi pa masyadong kita yung kagandahan ng tiles kasi wala pa siyang ilaw. So ito yung ilalim ng hagdanan. Magkakaroon pa dyan ng cabinet. So tara, punta naman tayo doon sa basement 1. So dito meron pa rin merong window dito sa may hagdanan. Tapos dito sa may baba, ito yung office ng ng owner. Yan yung office ni owner. Malaki-laki din yung office niya. Tapos dito sa bandang kanan, ito naman yung kwarto ng driver. Ayan, medyo maliit lang. Tapos dito sa kabila, ito yung CR ng driver. Yan, naka-tiles na, meron na rin kisame. So dito, ito naman yung sa maid's room. Ayan, ito yung maid's room. Ayan, may pintura na lahat. So tiles na lang kulang sa flooring. Kasi ito yung CR. Ayan, medyo madilim. Ilawan natin para lumiwanag. Ayan, so ayan, naka-tiles na din siya. Meron ring kisame. So grout na lang kulang, saka mga accessories ng ng shower. Tapos ito naman yung CR. So tara, labas tayo. Doon tayo sa may parking. So ito yung parking.
Ayan, kahit 4 na kotse kasya dyan, malaki. Ayan, ito yung pinaka-parking niya. Sobrang laki ng parking. Tapos dito, high ceiling. Merong open space dito na, ayan, yan yung magiging half court. So yan, merong ring, lalagyan niya ng ring. Tapos magiging ano siya, basketball court. So yan yung basement 2. So andito naman tayo ngayon sa lanayan, yung kisame niya, PVC panel. Ito yung lanay area. So yan, nakatiles na lahat, yung gilid, may plant box. Tapos ito may lalagyan ng ano, ng mga isda, yung koi. Ayan, koi fish yung ilalagay dyan. Tapos yung sa gilid, yung sa unahan, yan yung plant box. Yan, magiging plant box yan. So, dito lahat nakatiles. Ito yung pinaka rear side nya, rear side. So dito naman tayo sa right elevation. So ayan, merong design na groove. Nag-groove yan hanggang second floor. Ayan, ang ganda ng design nya. Yung ginamit po namin dyan guys is yung, ayan, PVC. Pang groove talaga siya. Tapos tinatansian namin hanggang dulo. Pagkatapos palitad, bago bang palitada. Tapos nakalubog lang siya ng konti para pag skim coat, pantay lang doon sa, sa groove. So ito naman yung design. Yan ay mga bato na ginawa ng mga kababayan natin ng mga igorot. So ayan, mga bato lang po yan guys, pinagdugtong-dugtong. O diba, ang galing nila. So sagad yan hanggang taas, hanggang doon sa may tansi nila, hanggang doon sa ibabaw. So ngayon ay papasok naman tayo dun sa master's bedroom. So yung master's bedroom, alam niyo, yun yung pinakamalaki na kwarto sa lahat. So ito yung master's bedroom nila. Ayan, merong bintanang malalaki, sobrang laki ng bintana. So dito merong pang sarili niyang kwarto, parang study area. Ayan. So dito makikita natin dito yung ano, yung labas. Ayan. So ito yung ano, bathtub na gagamitin doon sa toilet and bath. So ito yung magiging walk-in closet. Yan yung walk-in closet nila. Yan, lalagyan pa na ng cabinet. So ito yung master's bedroom. Ayan, open lang siya doon sa kabilang banda. Diyan nakalagay yung bathtub. So yan, may malaking bintana. So dito yung pinaka shower. Yan, wala pang tiles. Yung ikakabit siya na tiles, yung 120 by 270, malalaki. Yung malaki pala sa ano, plywood. So yung ginamit pala namin na tiles dito guys is yung 60 by 120 porcelain tiles. So ayan, ang laki ng CR nila. So dito naman tayo sa my terrace. Ayan, granite yung ano, yung pinaka beam nya, granite lahat yan, paikot. Tapos ayan, naka-tiles yung pinakagilid nya. So meron kaming design ito na groove pa rin, yung PVC na ginamit namin. So ito diretso to hanggang terrace dun sa bedroom 1. Ayan naman yung kisame namin sa ano, sa labas. Puro ano siya, PVC panel. Kasi pag ito nababasa, hindi siya nabubulok, di katulad ng plywood or yung mga